Morning, everyone. Okay, so allow me to share my screen. Nakikita na po? Yes po, Pastor Paul. So, sabi nga walang pagkakataon sa Panginoon na na-prepare ko ito dahil ako nga po maglilid mamayang tanghali sa atin. Praise God. Hindi ko alam kasi na bagamat magkakasama kami sa Wednesday group nila Pastor JR, wala kasi siyang wala ko natanggap na chat na meron pala siyang sakit. Anyway, so let's prepare our hearts for our devotion this morning from enemies to friends. So nilagay ko the power of Christ love, ang kapangyarihan ng pag-ibig ng ating Panginoong Jesucristo. Okay, so ito po ay patungkol kay Judy Highland. Actually, nagsa-search ako sa Google ng picture ni Judy Highland. Kaso ang dami, hindi ko alam kung magkakaiba yung mukha. Sabi ko, sino kaya dito? Kaya merong patay na, merong hindi pa, o tapos merong may Facebook account, merong whatever na social media account. Sabi ko, baka hindi ito, kaya di na lang po ako namimili ng picture. Anyway, yung nakasulat naman po doon sa Google regarding her, eto rin na rin po, kaya hindi na ako naglagay. So anyway, so si Judy Highland po ay lumaki sa isang maliit na bayan doon po sa northern Minnesota. Okay? At ang aga niyang ibinigay yung kanyang buhay sa ating Panginoon, high school student pa lang siya. Okay? Pero inyo, mga kapatid, pagka high school student, usually, di ba, nag-uumpisa ng 13 years old ang high school, then 13, 14, 15, 16. So more or less, yun yung age bracket niya. Okay? At doon sa ganong edad, ando na kagad yung kanyang commitment para sa world missions. So, noong October 5, 1940, ay naglayag po siya para papunta ng China kasama ang siyam na mga Lutheran missionaries. So, ibig sabihin, member ng Lutheran Church si Judy Highland. Okay? At yung kanilang sinasakyang barko ay hindi nakarating sa China. Bagkos siya po ay napalihis papunta dito sa ating bansang Pilipinas dahil meron pong nangyayaring digmaan noon, ang Japan, dinidigma ng Japan ang China. Okay, no mga 1940s, ito yung World War II, kasagsagan o pasimula ng World War II. At sa kanilang pagpunta dito sa Pilipinas, bagamat dito po sa ating pagbubulay-bulay ay doon sila nanatili sa Baguio, pero meron pong punto doon sa nabasa ko doon sa Google na bago sila nagpunta ng Baguio, dito muna sila sa Manila. Okay, kaya sila napilitang umakit ng Baguio kasi nga ay lumusob na yung mga Hapon dito sa Pilipinas. So syempre, kailangan nilang mag-evacuate. So nakita nila yung Baguio mataas na lugar. Kaya doon sila nag-akyatan, okay, para umiwas doon sa mga lumulusob na mga Hapon. Okay. Ngayon, bagamat sila ay nandoon sa bundok, ay andun pa rin yung kanilang kaisipan na sila ay magmimisyon sa China. Kaya doon ay itinutok nila yung kanilang mga sarili para mag-aral ng lengguwahe ng mga Chinese. Okay? At dahil nakarinig sila ng mga rumors, okay, o chismis, na ang gera o ang digmaan ay lumalaganap na at pero hindi pa rin sila ano yun, naaabala okay, o nababalisa pala tungkol sa kanilang sarili sapagkat alam nila merong commissioner dito sa Pilipinas na galing sa US na nagbibigay sa kanila ng katiyakan na sila ay ligtas. Okay?
ina-assure sila, ligtas kayo, huwag kayong mag-alala. So, bagamat may digmaan sa baba, kasi siyempre nasa taas sila, nasa Baguio, ay hindi na sila concerned sa kanilang sarili. Alam nila ligtas sila kasi yun yung assurance ng US Commissioner na nandito sa Pilipinas. Okay? Ngunit, nagulat sila kaya nang biglang binomba ng mga Hapon ang siyudad ng Baguio. Okay? Nung araw din na yon na ang balita ay umatake na sa Pearl Harbor. So alam naman natin yung Pearl Harbor sa sa dagat, okay? At hindi nagtagal, yung mga Hapon ay umakyat na rin ng Baguio. At doon ang mga misyonero o sila Judy Highland ay habang nagmamarcha paakyat ng Baguio ang mga Hapon, binasa nila yung Psalms 91. Okay? Binasa nila ng sama-sama. Doon ay binasa nila itong verses 1 to 4. He who dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God in whom I trust. Surely He will save you. He will cover you with His feathers, and under His wings you will find refuge. And I thank God kasi kanina nakasama ko sa breakout room si Ate Olive at ang binigay na word sa kanya ay galing sa Psalm 91 verse 2 para sa akin. So no coincidence, kaya galing talaga ni Lord. Okay. So yung mga Hapon ay nasakop din nila ang Baguio at nahuli nila si Judy at kasama ang halos bigit kumulang mga 500 iba pang mga Amerikano at sila po ay kinulong simula December 1941 hanggang February 1945. Okay? Siguro sa Camp John Hay ito kasi they were held at a US military rest camp sa Baguio at alam ko yun yung Camp John Hay hanggang noong May 1942. At mula doon sa Baguio until December 1944 at pagkatapos sila po ay ibinaba, dinala sa Maynila doon sa Old Bilibid Prison. Ang pagkakaintindi ko, ito po yung kulungan na malapit sa Knox United Methodist Church. Kasi merong kulungan po doon doon sa may Central Market. Until February 1945. At alam natin, dahil doon sa ganong kalagayan, maliit lang yung kulungan, marami sila, siksikan sila, at doon ay talagang nilalabanan nila ang gutom at ang kalungkutan. So, siyempre, may mga bagay silang namimiss, tapos kulang siguro yung supply ng pagkain. Kaya doon, ito yung kanilang lilabanan, gutom at kalungkutan. Okay? At isa pa, wala po silang balitang natatanggap kung ano nangyayari patungkol sa World War II. At sa loob ng halos 3 taon, okay, hindi nila alam kung ano na nangyayari at hindi nila alam kung sila po ay mapakakawalan pa. Okay? Para bang sa kanilang kalagayan, para bang tumigil ang panahon. Okay? Yung tumigil, sabihin parang walang nangyayari, siguro routinary na lang. Araw-araw ganito lang ginagawa. So para bang walang nangyayaring iba? So talagang parang tumigil ang panahon. Kasi paulit-ulit lamang yung kanilang nagagawa habang sila nakakulong dito sa Maynila. Noong February 4, 1945 ay ayun po, naglunsad ng isang surprise attack ang mga Amerikano sa mga Hapon dito sa Maynila. At yung mga American prisoners, yung mga nakakulong ng mga Amerikano ay pinalaya. Okay? Ngunit hindi po sila nakabalik agad sa kanilang mga tahanan, ibig sabihin sa Amerika, dahil mas inuuna muna ng mga militar yung mapagtagumpayan yung gera, yung digmaan, kaysa sa sila ay iuwi sa papunta ng US. So, kumbaga ang focus talaga ng military, talunin ang mga Hapon, mapagtagumpayan ang gerang iyon. Kaya hindi mo nila na-transfer
port. Okay? Si Ben naisakay sa barko o naisakay sa aeroplano pa uwi ng Amerika, ang lahat ng mga napalayang American prisoners. So yung mga dating bihag ay ginamit nila o ginugol nila ang kanilang panahon para mapag-aralan pa, okay? Ano ba yung nangyari sa kanilang sa loob ng 3 taon. Tapos kailangan nilang ito yung parang debriefing, di ba? Kailangan iayos mo nila yung kanilang isipan para sa American life. Kasi 3 taon wala silang ginawa. Marami siguro nakalimutan na ano na ba yung ginagawa natin din sa Amerika, ano ba yung dating natural na buhay natin. So kailangan ma-reorient sila. Okay? So sa ganitong paraan, hindi na sila marami sa kanila takot sa kanilang pag-uwi sa kanilang dating pagbabalik pala sa kanilang dating buhay. Okay? At sila ay nagkaroon din ng struggle sa kanilang damdamin. Okay? Galit, okay, sa mga Hapon. Okay? Kaya ang tanong, dahil doon sa kanilang naranasan sa kamay ng mga Hapones sa loob ng 3 taon, kaya pa kaya nilang magpatawad? Kaya pa kaya nilang magpatawad? Hindi ko alam kung tayo mayroong ganyang karanasan na sa ating buhay, maaaring na-deprive tayo ng liberty, hindi natin magawa kung ano dapat natin gawin, at sunod-sunura lang tayo sa mga tao kung ano dapat natin gawin, na kuminsan nakalimutan na natin ano ba yung dati kong buhay. Okay? Kaya ang tanong, yung ganong kayang mga tao ay kaya din naman natin patawarin kung sakaling nakaranas po tayo ng ganun. Nung dumating yung balita na sa wakas, okay, sila po ay makakauwi na sa kanilang tahanan, si Judy, naging kaiba yung kanyang karanasan. Para bang nasurpresa siguro siya sa kanyang sarili. Parang wala siyang excitement. Di ba tayo, kumisan, pagka alam natin uuwi na tayo, excited tayo. Okay, galak na galak tayo na umuwi. Pero si Judy, kakaiba, para bang wala lang. Okay? Wala siyang nadama na ganoong kaligayahan o kagalakan na, yes, makakauwi na ako. Okay? Alam niya, dapat siyang maging masaya. Okay? Pero, sa kabila noon, para bang meron siyang konting takot na iwanan na itong buhay na kanyang nakalakihan o kanyang na-enjoy for the past 3 years. Kumbaga, ito kasi para sa kanya, ito yung realidad ng buhay niya ngayon. Sa loob ng 3 taon, nakakulong ako, ganito. Ito lang ginagawa ko. Kaya marahil takot siya na sa kanyang pag-uwi, ako, ano na kaya ang kakaharapin ko. Okay? Ito yung kanyang naging alaala. Na-recall niya yung kanyang alaala. Sabi, merong mga parang wala daw na sentimental looking back. But there was also no joyful anticipation. Para bang wala siyang malungkot na iiwanan. Di ba kumisan sa atin, halimbawa, nanatili na tayo ng 3 taon sa isang lugar, tapos uuwi tayo. Para bang nalulungkot tayo kasi may mga bagay tayong iiwanan. Yun yung kanyang damdamin, karanasan. Ganon din naman, sabi niya, wala siyang kagalakan na para bang meron siyang hinaharap, meron siyang mararatnan na magbibigay sa kanya ng kagalakan. So, yun na yung kanyang damdamin nun. Okay? At ang kaisipan niya, para bang lahat ng nangyari yon, nananaginip lang siya. Okay? Nang gising. Kumbaga para bang ala-ala lang. Okay? Panaginip lang niya. Ngayon, ito na po yung araw na ating inaalaala ngayon. Nung ang barko na kanilang sinasakyan ay dumating po sa Los Angeles. Sa Amerika yun. Okay? Di sa Angeles, Pampanga. On May 8, 1945, at si Judy ay nakababa na ng barko. Okay? Merong isang volunteer ng Red Cross nang lumapit sa kanya. At ang tanong kagad, my dear, mahal ko, sabi niya, mukha kang pagod. Gusto mo ba ng kape at donut? Okay? Ngayon, nung narinig ni Judy yung alok na yon ng Red Cross volunteer na gusto mo ba ng kape at donut, si Judy ay nagkaroon ng kakaibang damdamin. Sabi,
burst forth like a flood. So merong parang baha daw na bumugso, naramdaman siya. Okay, sabi niya, yung kape at donut, okay, lagi kami nananaginip diyan, daydreaming eh. At okay, laging bahagi ng aming conversation. Sabi siguro nila pag nag-uusap sila, sarap ng kape, no? Sarap ng donut. Kumbaga parang gano'n na lang. At ngayon, eto na, hawak ko na ang kape at donut. Sabi niya. And even more, okay, ay nakaranas ako okay, ng kagandahang loob at simpatya galing sa'yo. Siguro, yun ang sinabi niya doon sa kanyang Red Cross volunteer. Was too much. Sobra-sobra na ito para sa akin. Okay? Kasi nga, 3 years, hindi siya nakainom ng kape, hindi siya nakakain ng donut. Tapos, eto, nakakita siya ng tao na isang nagmamagandang loob sa kanya at nagsisimpatya sa kanya. Kasi nga, under the Japanese regime, o dahil nakakulong sila, siyempre, kabaligtaran, kulang ng pagkain. Tapos, kahirapan pa yung kanilang nararanasan. So, kabaligtaran ngayon yung naranasan niya, pagbaba niya ng barko. Okay? Sa kanyang pagbabalik sa Minneapolis sa pamamagitan ng tren, siya ay sinalubong ng kanyang pamilya, mga kaibigan at ng kanyang kasintahan. At habang ang kanilang luha ay tumutulo sa kanilang mga pisngi, kinanta nila yung Now thank we all our God. Yan. So yun yung kinakanta nila. Siyempre nagpapasalamat ang kanyang pamilya dahil nakabalik si Judy ng buhay. At kinalaunan, sinulat niya, yun daw kanyang karanasan ay parang foretaste ano yun, foretaste tuloy sa Tagalog, na kanyang homecoming in glory. So para bang napipil niya na yung pagsalubong na ginawa sa kanya ng kanyang pamilya ay isang paglalarawan ng kanyang homecoming. Alam natin, in glory, ibig sabihin sa presensya ng isang anak na nawalay ng matagal na panahon, nagdusa, ngayon pagbabalik ay tinatanggap siya ng kanyang pamilya. So sabi niya, I went through it all. Pinagdaanan ko lahat ito. Ngunit, okay, para sa akin, para bang nangyayari yon hindi sa kanya, para sa, kumbaga, sa ibang tao. Okay, yun yung kanyang naisulat. Ngunit ngayon, after 40 years, okay, hindi doon niya pwedeng alalahanin yung kanyang homecoming na yon na hindi tumutulo ang kanyang luha. Okay, what a wonderful story of God's love para sa kanyang anak. So si Judy Highland at ang kanyang fiancé ay kinasal at sila po ay naging mga Lutheran missionary sa Japan. At ang kanilang pinaglingkuran ng 30 years. Okay? So 3 years si Judy Highland ay naging bihag ng mga Hapones. Okay? Ang kanila namang paglilingkod na mag-asawa sa Japan, sa mga Hapones na bumihag sa kanya ay 30 years. So times 10. Okay? At yung mga dating bumihag sa kanya at naging kaaway, naging kaibigan na niya. Okay? Para bang pumapasok sa isip ko ngayon, di ba? Sabi sa ating Panginoon, di ba? I call you friends. Kumbaga dati hiwalay tayo sa Panginoon pero nang tayo ay nagbalik loob sa ating Panginoon, naging kaibigan niya na tayo. Dati kaaway, ngayon kaibigan na. Okay? Yan ang karanasan ni Judy Highland. Okay? Kaya mga kapatid, sa ating reflection sa umagang ito, okay, sabi si Judy ay nakatumpong ng kahulugan ng kanyang pagdurusa, okay, ay sa pamamagitan ng paglilingkod sa mga taong mismong nakasakit sa kanya. Okay? So mas nakita niya yung kahulugan ng pinagdaanan niyang pagdurusa sa pamamagitan ng paglilingkod. So nagdusa siya habang siya'y bihag. Ngayon nagdurusa naman siya o nagsasakripisyo, okay, para paglingkuran ang mga taong ito na minsan ay naging kaaway niya. Okay? At binigyan siya ng isang pusong mapagpatawad.
Para sa atin mga kapatid, meron ba tayong problema sa pagpapatawad sa iba? Baka hanggang ngayon, okay, sana wala na. Okay, meron pa tayong mga taong hindi napapatawad dahil sobrang lupit yung kanilang ginawa sa atin. Sobrang hirap yung pinagdaanan natin sa kanilang mga kamay. Ngunit kapag ka naranasan natin ang pag-ibig ng Diyos, alam ko magagawa natin yan. Kasi ang sabi ng Panginoong Hesus, nandiyan po sa susunod na talata. So sa John 15:12, okay, na magmahalan tayo gaya ng pagmamahal niya sa atin. So, di ba, ang ating Panginoon sa Kristo, inibig niya tayo nung tayo makasalanan pa. Hanggang ngayon, iniibig din niya ang mga makasalanan. Hanggang ngayon, mahal pa rin niya yung mga nananakit, lahat ng mga taong merong sabihin natin negative attitudes, mahal din sila ng Diyos. At ang tagubili ng Diyos sa atin, mahalin din naman natin siya. So we will not be selective on who to love, but because kung paano minahal ng Diyos ang buong sangkatauhan sa kabila na ito'y makasalanan. Ganon din ang ginawa ni Judy. Na i-exemplify niya, na isapamuhay niya ang bagay nito. Kaya nga, ang karanasan ni Judy Island ay isang magandang halimbawa kung paano sa pamamagitan ng ating Panginoon sa Kristo ay makapagpapatawad tayo gaano man kahirap, gaano man kalala yung mga maling ginawa nila sa atin. So, purihin ang Panginoon. Ito po yung mga additional Bible verses na dinagdag ko. Kasi ang nandiyan na sa reflection natin, itong nauna, forgive us our sins just as we have forgiven those who have sinned against us. Alam natin, yan ay bahagi ng panalangin itinuro ng Panginoon. Pero binago na yan ng Lord. Okay? Sa Colossians, sa sulat ni Pablo sa Colossians 3:13, bear with each other and forgive whatever grievances you have against one another. Forgive as the Lord forgave you. Yan na. Malinaw yun mga kapatid. Yung una, magpapatawad tayo, okay, para patawarin tayo ng Diyos. Pero ngayon, pinatawad na tayo ng Panginoon para magpatawad na rin tayo. Okay? And second, yun nga po yung dinagdag ko na po itong dalawa nito kasi love your neighbor as you love yourself. Ang unang pamantayan ng ating pag-ibig sa ating kapwa, gaya ng pagmamahal natin sa ating sarili. Pero binago ng Panginoon. Ang utos ngayon ng Panginoon, love each other as I have loved you. Mamahalin natin ngayon ang ating kapwa gaya ng pagmamahal ng Panginoon para sa atin. What a wonderful story about God's love. We will forgive because the Lord has forgiven us, and we will love one another as the Lord has loved us. So purihin ang Panginoon sa naging buhay ni Judy Highland. Nawa ang bawat isa rin sa atin mga kapatid magkaroon ng isang buhay na patotoo patungkol sa pag-ibig ng Diyos at patungkol sa pagpapatawad sa mga taong nakasakit sa ating mga damdamin. Sa Diyos po ang papuri. Amen. 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 Thank you po. Tapos na po. Thank you, Pastor Paul, for sharing. Si-share ko lang po yung screen ko, Pastor Paul. Share na ako. Apo. Ayan. So, praise the Lord. Talagang sabi ko nga, walang aksidente sa Panginoon. Si Pastor Paul yung ginamit niya to share God's message today. And thank you for sharing, Pastor Paul. And gusto ko lang i-share itong quote na to. It's about our lesson din. Sabihin, it's not an easy journey to get to a place where you forgive people. Yung ang lesson natin with Pastor Paul, it's about forgiveness po, no? Like si Judy Highland. And gusto ko lang pong i-share din to na when you forgive people, tayo yung unang napapalaya. Sabi niya nga dito, it's not an easy journey, hindi madali to get to a place where you forgive people, but it is such a powerful place because it frees you. Kapag nagpatawad tayo, like Judy, isipin, parang
bumalik siya. Yung mga nag-torture sa kanya, yung mga naging kaaway nila, nanakop sa kanila during that period ng war na yon, yung mga Japanese. Pero sila yung pinuntahan niya, binalikan niya because of the forgiveness, yung pinatawad niya, and napalaya siya at gusto niya ring maramdaman ng mga tao yung pagmamahal ng Panginoon, kung paano siya minahal. So praise the Lord. Thank you, Pastor Paul, again. So for our business sector, mountain of influence natin, na pagpe-pray po natin. So let us reflect about this verse para and as we pray for this mountain of influence. Sabi niya, whatever you do, work heartily as for the Lord and not for men, knowing that from the Lord you will receive the inheritance as your reward. As your reward. You are serving the Lord Christ, sabi niya. So, alam natin that this business, this mountain of influence, hindi lang to para kumita, para ma-satisfy, mapakain yung mga physical needs natin. But it's more than that. That yung ginagawang mga businesses ng mga kapatid natin, it will bring glory to the Lord kasi they are serving the Lord. And so we will pray that every believer, that we will pray for believers in the marketplace to be awakened to their mission. Patuloy po natin ipanalangin yon. Hindi lang sila basta nagtatrabaho para kumita, kundi merong ginagawa si Lord. It is their place of mission, itong workplace na to. Hindi lang sa mga nagbi-business, kundi sa mga nagtatrabaho sa office yan. Sa mga 8 hours na nagtatrabaho. Ganon, sa mga offices. So let's pray for them that makita nila yung purpose nila, bakit nilagay sila ni Lord doon. Yung mga nasa office. Then pray for them to have a revelation of how they can experience and share the presence of God in their daily work. So hindi lang sa kanila, paano nila ma-share din. And then pray for the businesses in our nation to be free of corruption. Yung economy natin, panalangin din natin. Yung mga businessman, yan, pag-pray natin na mawala yung corruption sa kanila. And pray for evil deeds to be exposed so that good can prosper. So for a minute po, let's blast for this. Let's all unmute. Let's pray to the Lord, lift up this business, this mountain of influence. Yung mga businesses po ng mga kasama natin dito sa Daybreak, isama rin po natin. And that the Lord be glorified, be magnified sa mga businesses na to. At patuloy na i-bless ni Lord. So, and then po, after this prayer blast, Pastor Paul, meron po kayong gusto niya assign for close Thanksgiving prayer natin? Bahala ka na mag-assign. Ako na lang sa benediction. Sige po. Tignan. So, si Tita ng Olive, kung andyan, or Pastor Carol, able po kayo to do the closing prayer after nung prayer blast natin. Sure po. Thank you, Pastor Carol. And then, Pastor Carol, pakisama na po sa panalangin natin sa Thanksgiving yung mga request natin for healing. Ipa-flash ko po sa screen after this during the Okay right. po. Thank you, Pastor Carol. Let's pray. Let's all lift up to the Lord itong mga concern natin. Lord, we thank you for this mountain of influence. Lord, thank you, Lord. Lord, we teach you this is
Thank you, Lord God. This is our prayer in Jesus' name. Amen. So po, Pastor Carol sa Thanksgiving prayer. Then Pastor Paul sa benediction. Manalangin po tayo. Napakabuti mo, Panginoon. Sa bawat araw, Diyos kang hindi nagkukulang. Diyos kang laging tapat. Diyos kang kung kumilos, Panginoon, nakamamangha. Yes. Hindi lang sa panahon na malakas kami, nakita ka namin, kundi maging sa panahon na mahina kami. Hindi lang sa mga panahon na nagtatagumpay kami, kundi maging sa mga panahon na inaakala naming natalo kami. Thank you, Lord, for opening our eyes so that we may be able to see your work in our lives in season and out of season. Thank you so much. Hayaan po at this morning, all of us, Lord, will honor you and keep honoring you for the healing that flows among the body ng aming mga kapatid sa pananampalataya, mga kapatid dito sa Daybreak, relatives and friends that we have been lifting up to you for years, Lord. We have witnessed your power that heals, Lord, your grace that moves, and Lord, we want more of that. Do it again in our lives, Lord. Thank you so much. Thank you so much for the words that you have spoken before us that come to pass. And for the words, Lord, that we are still waiting to come to pass. Thank you for the promises so divine, so beautiful. Thank you, Lord, for allowing us to see and experience your glory in these days. Sa paghihiwa-hiwalay po namin, nobody knows what will happen after this, but you know, Lord. And so we entrust everything to you. We lay our desires at your feet. At katulad po nung pinagbulay-bulayan namin, nung inawit namin kanina, let your heart, Lord, our heart be like your heart, a heart that forgives, a heart that is so pure before you. So clean every intentions in our thoughts and in our hearts, Lord, that is not pleasing to you. Let it be purified and divine. That in this world where there's so much hurting, Lord, we will be peacemakers. We will bridge the gap because our God is mighty. Our God is wonderful. We will make you known, Lord, by the way we live our lives. Help us to be strong, that we may not fall into temptation, that we may not sin against you, Lord. But just in case, because of our weaknesses, Lord, we fall short, thank you for the assurance that your grace will never leave us, that you will never forsake us. I entrust to you everyone, Lord. Allow them to feel your embrace, Yes, Lord. the assurance of your presence, Lord. Allow them to just experience another divine encounter before leaving this platform, oh Lord. Lord. We are waiting, Lord. We are waiting. We are waiting, Jesus. We are waiting, Holy Spirit. Release from your glorious presence, Lord. Come and dwell and never leave us. Come and allow your dwelling, Lord, be familiar para sa aming lahat. Thank you so much. This is our prayer in Jesus' mighty name. Amen, amen, amen. 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 Sige mga kapatid, ating tanggapin ang pagpapala ng ating Panginoon. Ang Diyos na pag-ibig, God is love, God who is love, the God of grace, the God of peace, continue to nurture and empower us with His love so that we can continually forgive others and love our enemies as the Lord Jesus Christ has loved us. Kaya mga kapatid, patuloy nating tanggapin
ang hindi nagmamaliw na pag-ibig ng Diyos, ang patuloy na pagliligtas ng ating Panginoon Kristo, at ang gabay patnubay ng banal na Espiritu, upang ang ating Diyos ay laging mapaparangalan sa ating buhay hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. Kaya mga kapatid, let's again declare number 6, 24 to 26 upon each and every one of us na kasama natin dito sa Daybreak. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face to shine upon you and be gracious unto you. The Lord Lord, lift up his countenance upon you and give you peace. Shalom of God. Nothing lacking, nothing missing, nothing broken. Great favor, great wealth from the Lord. Amen. 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 Blessed Wednesday, everyone. Blessed everyone. Thank you, Smile Pastor po. Paul. Thank you, Pastor Paul. God bless. Apa po. Okay na po. Okay na po. Thank you, Tita Elise. Thank you, everyone. Thank you, Pastor Paul, for listening to the Lord. And everyone, God bless po. See you God bless tomorrow. po. Hindi ko na-spare. Ano po yung title ng opening song natin kanina? Send ko Ay, po sa'yo. yung song bago magsalita si Pastor Paul. Opo, send ko po sa'yo, Pastor Carl. Nakalimutan ko po yung title. Kinload ko Sige pa naman. Salamat po. Thank you, Pastor Paul and Pastor Carl, everyone.